Ibarra's POV. Nakaupo ako sa sofa habang pinagmamasdan ng apo kong si Aldrin. Nilalaro sa carpeted floor ang train toys niya. Kakapasok lang din ni Tia galing paaralan. Lumabas mula sa kusina si Esther, kasunod si Jose. Tumayo ito sa harap ko at namewang. Tiningala ko siya, kunot ang noo. Ano bang nangyayari sa babaeng to? Hoy Ibarra, masyado ka nang malupit. Tumayo ka na dyan at sulputin mo ng binatang yun na kanina mo pa pinapalahod sa labas. Mag-iisang oras sila nakaluhod sa harap ng mansyon. Singal sa akin ni Esther. Inirapan niya ako. Inirapan ko siya pabalik. Ngumisi ako bago siya sinagot. Dapat lang sa kanya yan, Esther. Walang buhay kong sagot. I really hate arguing with that woman. At si Esther palagi akong pinapagalitan. Ano ka ba naman, Ibarra? Matanda ka na't matagal ng panahon iyon nangyari. Kalimutan mo na lamang at magsimula ulit. Tingnan mo nga ang apo mo, napakagwapong bata. Humagikik pa ito sa huli niyang sinabi. Sige na, kausapin mo na siya sa labas. Hindi yan luluhod sa harap ng bahay mo kung gulong ang pinunta niyan dito. Dagdag pa niya. Naririnig din na ako sa sermon ni Esther kaya napilitan akong tumayo. Huwag mong papalabasan si Aldrin. Bilin ko sa kanya. Sinulyapan ko ang apo ko abala rin sa paglalaro. Niyaya ko lumabas si Jose. Binente namin ni Esther si Aldrin. Nang buksan ko ang main door ay napangat sa akin ang tingin ang tatlong binata. Nilagay ko ang mga kamay sa likod ko. Hindi ko pinuputol ang tingin habang lumalapit ako sa kanila. Long time no see, binata. Panimula ako nang tuluyan na ako makalapit sa kanila. Magandang araw ho, sir. Sabay-sabay nilang bati sa akin. Ngumisi ako sa kanila. Anong kailangan mo? I pointed my eyes into Marcos. Umangat siya sa akin ng tingin. Tila malungkot ang mga matang nakatingin sa akin ngayon. John already told me that he changed a lot. Hindi na siya ang sakim at ambisyosong lalaki noon. Aaminin ko, pinapatawad ko na siya na matagal ng panahon. Pero kailangan mo na niyang paghirapan ang anak ko at ang apo ko. So I can see that he was determined to be with my daughter and my grandson. I want to see my son. Pagkatanggap ko pa ng text messages ni John, halos takbuhin ko ng parking lot makarating lang ng mabilis sa Antipolo. John texted me that Marcos went to Antipolo. He find out about our son. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagmamaneho pauwi ng hasyenda. Hapon na makarating ako sa hasyenda. Hindi ko pa napaparking ang sasakyan ko ay natanaw ko na ang tatlong lalaki na nakalahod sa harap ng mansyon. I noticed them, Andre and his mans. Nakatayo si Papa sa harap nila habang palakad-lakad. Mang Jose standing nearby witnesses my dad doings. Bumaba ako kaagad, nakaparada ko pa lamang ng sasakyan ko. Lumapit ako sa kanila. Marcos keeps eyeing me. I did not mind him. Lumapit ako kay Papa at pinatigil at palakad-lakad. Sa pamamagitan ng paghawak ko sa braso niya. Papa, anong ginagawa mo? Gulat kong tanong. Uminto siya at pinakatitigan ako. Anong ginagawa ko? Huwag mong sabing anak na papapasukin mong lalaking yan sa loob. Kalmado niyang sagot. I closed my eyes. Sumagap muna ako ng hangin. Bago sumagot. Of course, may iiyak kong sagot. Binalingan ko ang gawin nila Andre. They both quit dealing. Andre, tumayo nga kayo dyan. Utos ko sa kanila. Tinitigan lang ako ni Marcos pero hindi man lang niya sinubukan ang tumayo. Ano ba Marcos, tumayo na nga kayo dyan? Asik ko ulit. Napipikon na ako sa nakikita ko ngayon. My dad is playing too much. Tumikim ang papa ko. Napalingon ako sa kanya. Pumasok ka na sa loob anak. Utos niya. Maiiyak na ako sa tigas ng ulo ng papa ko. Papa please. I begged him. Pumasok ka na sa loob, Megan. Piko na rin itong unautusan ako. He rubbed his face. Megan! Ulit niya pero hindi ako nagpatinag. Tumingin ako kay Marcos. Tumingin na rin siya pabalik sa akin na para bang pinapahiwatig na sundin ko na lang ang papa ko. Bumuntong hininga ako. Nalingon ko si Papa. Pumikit akong saglit. Papa, he is the father of my son. Alam na alam mo po yan. Mahina akong sabi. Napipiko na ako kaya tinalikuran ko sila at pumasok na sa loob. I am sure Marcos is shocked after what he heard what I bluntly said. Pero hindi ako nag-abalang lumingon pa sa kanila. Pagkapasok ko pa lang nakita ko na si Manang Esther. Tila nag-aalala. Tumango lang ako sa kanya at pagkatapos diretso na ako umakyat sa itaas. Pumasok ako sa kwarto ni Aldrin. Naabutan ko sila ni Tiyang naglalaro sa sahig. Mommy!
Tumayo ito at patakbong lumapit sa akin, sabay yakap na mahigpit. Niyakap ko rin siya na mahigpit at pinupog ng halik. Baby ko, I miss you. I sniffed into his neck. He giggled. I miss you po, Mommy. Nadapa po ako kahapon, Mommy. Umiyak po ako. Sumbong niya sa akin. He bent his knees to show me his scratches. It's okay, baby. You're a boy. That's part of growing up. I blow it and slowly kiss the scratches. Tumikim si Tia. Ate, lalabas lang muna ako Tutulong ako sa kusina. Bye, Pogi. Paalam niya, tahimik na lumabas. Binalingan ko si Aldrin. Hinaplos ang pisngi niya. Anak, makinig ka kay Mommy. Labas tayo sa labas, tapos takboy mong lalaking nakaluhod sa harapan ng lola mo. Yung kamukha mo at yakapin mo siya na mahigpit. Tinuruan ko ang anak ko para matulungan ang daddy niya. He innocently looked at me, eyes questioning. Nginitian ko siya at muling hinaplos ang kanyang muka. Siya ang daddy mo, anak. I finally said what I had long wanted to say to him. Namilog ang mga mata niya na para bang hindi makapaniwala. Daddy ko po, Mommy. I have daddy po. Natutuwa niyang sabi sa akin. I saw in my son's eyes how happy he was to have a father. I nodded at him. Binuhat ko siya pababa sa hagdan. Hanggang sa makalabas kami ng mansyon, buhat-buhat ko pa rin siya. Binaba ko siya mula sa pagkakabuhat. Tinuro ko sa kanya si Marcos na kasalukuyang nakaluhod hanggang ngayon. Kasama sina Arthur at Ronald. Pumihit ng takbo ang anak ko. Patakbong lumapit sa kinaroroonan nila Papa. Sumunod na rin ako sa kanya. Nawiwingan si Papa na mapansin niyang papalapit kami sa kanila. Dad smiled to my son, but my son just ignored him. Lumapit siya kay Marcos at niyakap ito na mahigpit. Nang tuluyan ako makalapit sa kanila, napansin ko na iwan pa sa ere ang mga kamay ni Andre. Daddy! Daddy ko! My son claimed Marcos as his dad. Napasinghap ako. Tiningnan ako ni Marcos. I smiled at him. He embraced his son and started showering him shallow kisses. Nagtitigan pa sila ni Aldrin. I know they both shocked what they've found out. Magkamukha sila. Namumula na ang mukha ni Andre habang yakap na mahigpit ang anak. I can say how happy he is when he finally see his child. Sinulyapan ko sina Ronald at Arthur. Nakangiti na rin tong pareho. Nang lumingon ako kay Papa, walang reaksyon ng mukha niya na nakatingin sa mag-ama ko. Siguro nagulat sa ikinilos ng ampo niya. Lumapit ako sa kanya at niyakap ang braso niya. I love you, Papa. Inalikan ko siya sa braso at sinandal ang ulo ko doon. Malakas siyang bumuntong hininga, kasabay ng paghaplos ng aking buhok. Tumayo na rin si Arthur at Ronald. Napangiti pa ako na makita ko ang pangangalay ng binti nila. Aldrin turned around at me smiling. Mommy, magkamukha po kami ni Daddy. Ngumiti ako sa kanya. Inangat kong ulo mula sa pagkakasandal sa braso ni Papa. I nodded at my son. Tumayo na rin si Marcos. I almost giggled na mapansin ko rin ang pangangalay ng binti niya. Tara na sa loob, Dad coldly said. Nauna na itong pumasok kasabay si Mang Jose. Binuhat ni Marcos ang anak. Lumapit din ako sa kanila at pareho kaming niyakap ni Aldrin. I love you, my babies, he whispered. I love you, Daddy, Aldrin replied. Niyaya ko silang pumasok sa loob. Tahimik lang sina Arthur at Ronald habang nakasunod sa amin. Manang Esther prepared a lot of delicious foods. Sabay-sabay na kaming kumain. Pero napapansin kong panititig ni Arthur kay Tia. I swear hindi ako nagkakamali. Napatayin kaming lahat kay Aldrin nang bigla ito magsalita. Daddy, who are they po? Tinuro niya kay Marcos, sina Arthur at Ronald. Ngumiti si Marcos. Ginulo ang buhok niya. You can call them uncles, anak. Tumikim ako. He is your Uncle Arthur and Uncle Ronald. Pakilala ko pa sa dalawa. Nag-hello din sila sa anak ko. Yay! I have 6 uncles now. Binilang pa niya talaga yun. Napangiti kaming lahat except my dad sitting quietly on my side. Alam ko may sama na loob pa siya kay Marcos kaya hayaan ko muna siya hanggang sa tuluyang tanggapin si Marcos. Magiging tuloy na lamang ako sa pagitan nila. Nang matapos kaming kumain, iniakit ko na sa taas si Aldrin. Pero dahil sa gusto niyang kasama ang daddy niya, walang nagawa ang mga matatalim na tingin ni Papa kay Marcos. Binuhat siya ni Marcos at pumanhik na kami sa itaas. Naiwan sina Arthur at Ronald sa sala kasama sina Papa at Mang Jose.
Sinabihan ko na rin sila na dito sila magpalipas ng gabi. Inihanda pa ni Tia ang guest room namin sa baba para sa mga bisita. Dumiretso kami sa kwarto ko. Gusto ko magkatabi-tabi kami ngayong gabi. My son and my Marcos. Hindi ba alis ang mga ngiti sa labi ko? Lumayan na rin ako sa sekretong tinatago ko mula kay Marcos. Pagkatapos kong paliguan si Aldrin, si Marcos ang nagbibihis dito. Naglaro muna silang mag-ama habang di pa oras ng pagtulog ni Aldrin. Binuksan ko rin ang laptop ko at sinek ang mga emails ko. Nang makatulog si Aldrin, lumapit sa akin si Marcos habang nakaupo ako sa sofa at nagsa-cellphone. Umupo siya ng maayos. Binaba akong phone ko sa may gilid at ginagap ang mga palad niya. Seryoso niya akong tinignan. Inaplos ko ang mukha niyang alam kong pagod na pagod. I'm sorry. Panimula ko. He closed his eyes and let out a sigh. Para saan? Tanong niya habang nakapikit. Dinampian ko ng halik ang labi niya. For not telling you about our son. Sagot ko. Dumilat siya, tinignan ako sa mga mata. Alam mo kung gaano kita kamahal. Seryoso niyang sabi. Balak na ako sumagot nang biglang tumunog ang phone niya. Sinulyapan niya ang anak namin na mahimbing na natutulog sa kama bago sinagot ang tawag. Lumayo ako ng kaunti para mabigyan siya ng privacy. Narinig kong si Arthur ang kausap niya. Di nagtagal, tinapos niya ang pakikipag-usap sa phone. Tawingin muna ako sa kanya bago nagtanong. Nagstay ba sila? Tukoy ko sa dalawa niyang alalay. Tumango siya sa akin. Yes, baby. Nakikipag-inuman daw sila sa papa mo right now. Kung hindi lang maunit ang ulo sa akin ng papa mo, ibala ko sanang makijoin sa kanila. Aniya. Umismid ako. Nagpatuloy siya sa pagsasalita. At sa tingin ko'y wala nang balak umuwi ng Manila si Arthur. He evilly smirked. He rubbed his chin with his palms while he was smiling. Kumunot ang noo kong napatingin sa kanya. Why not? I curiously asked. He bit his lower lip. He fell in love with that young lady. Alam ko kung sinong tinutukoy niya. It's Tia. Napapailing akong tumingin sa kanya. No way. Tatiana Sofia is still studying. Too young for Arthur. I disagreed. Walang bata sa pag-ibig, baby. Arthur is a good man, an architect. He has a good background too. Napasama lang siya dahil sa akin. His life is almost ruined because of me. I'm a bad guy. I cannot be a good man, Megan. Sinapo niya ang mukha gamit ang dalawang palad niya. Parang tinusok ng karayom ang puso ko sa nakikita kong itsura niya ngayon. He can't be a good man. Inulit ko sa isip ko ang sinabi niya. I sealed his face with my warm hands and rubbed it gently. Tears rolled in my eyes. Don't say that you are a bad guy. Bulong ko. Malungkot ang mga mata niyang tinitigan ako. I lost everything, Megan. Kaya ngayon hindi ko hahayaan na pati ikaw at ang anak natin mamawala na rin sa akin. Ipaglalaban kita. Hihintayin kong araw na kusa kung tatanggapin ng papa mo. I promise that, my queen. Inawakan niya pabalik ang kamay ko. Dinampian ang halik. Nakatitig lang ako sa kanya as he continued to speak. Nung iurong ninyo ang kaso laban sa akin, I was very excited to follow you here in the Philippines. Gusto ko humingi ng tawad sa'yo at sabihin kung gaano kita kamahal. But then, binitawan niya ang kamay ko. Sinapo ang mukha sabay pikit. Then, dugtong ko sa sinabi niya. I want to hear his story. He opened his eyes and looked at me back. Nag-collapse ang condominium na pinapatayo ko sa London. They filed other cases for me. I spent more than 2 years in jail. When I was finally freed, nasunog naman ang palasyo namin sa Spain. And Auntie Luisa and Greg died. Hindi sila nakaligtas. Napatakip ako ng bibig. Tumuro naman ulit ang mga luha ko sa mga mata. Patay na si Auntie Luisa. Hindi man ako nakapagpasalamat ng maayos sa kanya. She treated me very well back in Spain, and Greg, he is trustworthy. Consultant. I lost him. Napaiyak ako lalo nang malaman na sinapit ng buhay ni Marcos. I pity him. Buong akala ko noon ay sadyang ayaw lang niya magpakita sa akin. Pero mali ako. Mali ako sa pag-iisip ng ganon. He's been troubled for 5 years. Imagining that he's drowning into sorrow, parang nabibiyak ang puso ko sa sinapit niya. I cupped his face and sealed his lips into mine. Wala na akong pakialam ko anong itsura ko ngayon. Mahal ko ang lalaking ito. I love you, honey. Bulong ko sa kanya nang pakawalan ko ang mga labi niya mula sa labi ko. He smiled. Pinunasan ng luha ko sa mata. Dinampayan niya ang halik ang ilong ko. Magsimula tayong muli, Megan.
Mahina niyang sabi habang walang tigil sa paghaplos na magkabila akong pisngi. I gave him a smile and nodded. Kinabukasan, sabay-sabay na kaming bumaba sa hapag. My son seems very happy when he wake up in the morning, still seeing his father. Naging doble ang saya ng anak ko. Sa ganitong paraan nakikita ko kung paano siya kasaya. Magkatabi kami sa isang kama. Yan ang nag-iisang bagay na pinangarap ko noon. At nang sa ganon maging kompleto ang pagkatao ng anak ko. He has his father and me. But it's okay, hindi pa naman huli ang lahat. Ngayong nandito na si Marcos sa tabi namin, hindi na siya makakawala. Napangiti ako sa tuwing nasusulyapan ko mag-ama ko na panay ang laro nila. Laging pinaglalaroan ni Aldrin ang tenga at ilong ng daddy niya. And Marcos kept biting his little fingers. Kaya nakikiti siya sabay ng pagtawa. When we reached the dining, I was surprised a bit. Nakaupo si Tia, Mang Jose at Ronald sa hapag, habang si Arthur at Manang Esther abala sa paghahain sa mesa. What a gentleman, sabi ko sa isip. Inagilap ko ng mga mata ang papa ko, pero wala pa siya sa kusina. Nasaan kaya yun? Nang mada ko ang tingin ko kay Ronald, tahimik to nakatingin kay Arthur na may nakaguhit pang halimaw ng ngiti sa kanyang mga labi. Alam ko na ang ibig sabihin nun. Good morning! Bati ko sa lahat. Binati naman nila kami. Pinaupo ni Marcos si Aldrin sa tabi niya kung saan nasa pagitan namin. Kaharap ko naman si Tia at Manang Jose. Nasaan po si Papa? Tanong ko kay Mang Jose. Hindi pa siya bumababa, iha. Tumikim si Manang. Ewan ko ba sa matandang yun? Kanina pa ngang aga nagising tapos bumalik ulit sa taas. Napapailing ito habang nagsasandok ng kanin. Sige na, iho. Salamat sa pagtulong mo sa akin. Maupo ka na't makakain na. Magilo na pasalamat ni Manang kay Arthur. Tumango naman si Arthur sabay upo sa tabi ni Tia. Bala ko na sanang pumihit palabas para tawagin ang papa ko, pero nasa dulo na pala ito ng pintuan sa kusina. Good morning, pa. Ali po kahit makapag-almasal na. Nginitian ko siya bago nagkibit balikat. Pinaghila ko siya ng upuan sa tabi ko. Nginitian niya ako at nagpasalamat. Sinulyapan niya sina Aldrin at Marcos na nasa tabi ko lamang. Good morning, Lolo. Aldrin greeted sweetly his lolo. Nagmana pa ito kay Papa. Dad smiled. Good morning, Apo. Inilikan siya ni Papa sa ulo bago umupo si Papa. Masama niya pang tinapunan ng tingin si Marcos. Napabuntong hininga na lamang ako. Marcos did not mind him kaya napanatag ang loob ko. Tahimik kaming kumain nang biglang nagsalita si Aldrin. Daddy, are you going to live with us? He innocently asked his dad. Nakatitig pa ito ng diretso kay Marcos. Naagaw naman niya lahat ng atensyon namin. Marcos cleared his throat, wanted to respond to his son's question, but my dad answered my son. No, Apo. Hindi siya pwedeng dito tumira. Mahinahon niyang sabi sa anak ko. He gave a little smile to my son, but when he looked at Marcos, he glared at him with an evilly smirk playing on his lips. Kung hindi lang magtatakang anak ko, baka napatakip na ako ng bibig. Papa, bulong ko sa kanya. Pinagsalubong ang mga kilay bago binaling ang tingin sa pagkain. Tinignan ko ang iba pang kasama namin sa hapag. Tahimik itong lahat na nakikinig lamang. Tanging si Manang lamang ang matalim na nakatingin sa papa ko. Why you cannot stay with us, Daddy? Aldrin pounded his lips on his dad. Nabasa ko sa mukha ng anak kong lungkot. Ngumiti si Marco sa anak namin at ginilong buhok. This is not my house, anak. But I buy a land next year. Kaya doon magpapatayo si Daddy ng bahay para sa atin. He smilingly said to our son. Ngumiti din siya sa akin. Nagsayang pa ng oras at pera. Smart. Nakangising sabi ni Papa habang ang mga matay na sa pagkain. Namilog ang mga mata ko na parang napabaling sa kanya. Ibarra, maging civil ko naman mga bata sa hapag. Sound of warning came from Manang. Inirapan siya ni Papa. Gumanti rin si Manang. Tumikim si Mang Jose kaya natigil ang dalawa. Uminto sa pagkain si Marcos at bumaling sa gawin ni Papa. I'm sorry ho, sir. Hindi ko sa iyo na ipaalam ang pagbili ko ng lupa dito sa tabi lang ng hasyenda ninyo. Kalmado niyang paghingi na paumanhin sa Papa ko. Dad just grinned at him. Halos hindi matiwasay ang almusal namin dahil sa alitan sa pagitan ni na Papa at Marcos. Pakiramdam ko nga hindi ako natunawan Mas naging komplikado pa na mapansin ni Papa ang panay titig at asikaso ni Arthur kay Tia. He even interrogates Arthur. Napunta pa sa kung ano natapos ito at kung kaya na bang mabuhay ng babae. Daig pa niyang siyang ama ni Tia.
habang nasa hapag lang si Manang at Mang Jose. Kinabukasan, maagang lumuwas ng Manila si Marcos dahil may beses daw itong tinatapos. Sinama niya si Arthur at naiwan naman sa amin si Ronald. Na magising si Aldrin na hindi nakita ang daddy niya, ay agad itong nagtanong at sumimangot sa akin. Mommy! Naiiyak na niyang sabi sa akin habang kinukusot ang mga mata para tuluyan na magising. Baby, babalik si daddy mo bukas ha. Tawagan natin siya mamaya. Pag-alo ko pa sa anak ko. Sinuklay ko ang buhok niya gamit ang daliri ko bago siya kinandong. Opo. He nodded and wrapped his little arms around my neck.